Ihanda ang inyong mga sarili dahil nagbigay na nga ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ikatlong yugto ng plano ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas, at alam nyo kung ano ang pinakausap-usapan. Ang unang pagbili ng bansa ng submarine. Usapang pangangalaga sa karagatan sa gitna ng mababagyo't mapanganib na South China Sea. Ngayon, pag-usapan natin ang estratehiya Terra. We may not be a large navy, but we would have a navy that will take care of our territorial rights and sovereignty, sabi ni Trinidad, na nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagtatanggol ng tamang pwesto sa mundo. Ito ay isang pagpapahayag ng intensyon na bumabayo sa mga karagatan at nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga nagnanais na hamanin ang ating soberanya. Pero heto ang tunay na kwento, ang ikatlong yugto ng plano ng modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng lakas ng militar, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang hinaharap kung saan ang Pilipinas ay matatag at may dangal sa harap ng mga pagsubok. Sa tinatayang gastos na 2 trilyong piso $35.6 billion sa loob ng ilang taon, ang ambisyosong inisyatibong ito ay nangangakong magbago ng larawan ng seguridad at depensa sa rehiyon. At huwag natin kalimutan ang mainit na issue, ang lumalalang tensyon sa China dahil sa mga territorial dispute sa South China Sea. Malinaw ang posisyon ng Maynila, ang West Philippine Sea ay para sa atin, at handa tayong ipagtanggol ito sa lahat ng oras. Ito ay isang malakas na pagpapahayag ng soberanya sa harap ng mga hamon sa geopolitics. Ngayon, maaaring tanungin nyo, ilang submarines ang pinag-uusapan dito? Hindi man nasabi ni Trinidad ang eksaktong bilang, pero iisa lang ang tiyak, mas marami kaysa sa isa. Dala ng France, Spain, Korea, at Italy na nag-aalok ng mga submarine, may pagpipilian ang Pilipinas pagdating sa mga advanced na teknolohiya sa karagatan.